Tingnan mo kung sinong nakakakuha ng hustisya sa Pilipinas. Pag ordinaryong tao, aabuti ng taon bago marinig ang kaso. Pero kapag makapangyarihan, isang tawag lang, may urgent hearing. Marami sa atin iniisip, mabagal lang ba talaga ang proseso? Pero ang totoo, may hierarchy of justice na matagal nang nakaprograma. Konektado to sa pera, sa posisyon at apelyido. Ang hustisya, hindi pantay. May express lane para sa may kilala at may forever pending para sa walang koneksyon. Noong panahon ni Marcos, ginamit ang batas bilang sandata. May kalaban, tinawag na rebelde. Ang hustisya, hindi para sa lahat, para lang sa may hawak ng kapangyarihan. Pagbagsak ni Marcos Sr., dumating ang panibagong mukha ng demokrasya, Cory Aquino. Pero sa ilalim ng panibagong kulay, nanatili ang parehong tanong, kung ang kapangyarihan ay nasa kamay pa rin ng iilan. Demokrasya ba talaga yon? O rebranding lang ng dating sistema? Pagdating ng Estrada at Arroyo era, nagpatuloy ang parehong cycle, plunder cases, pardons at selective investigations. Si Estrada na-convict pero agad ding napatawad. Si Arroyo na-detain pero nakabalik sa pwesto. Sa panahon ni Duterte, nakita natin ang parehong laro. Binago lang ang stage. Justice para sa iilan, crackdown para sa iba. At ngayon, panahon ni Bongbong Marcos, parang sarado na ang bilog. Iba't ibang muka, pero iisa ang script. Habang pinag-aawayan natin kung sino ang mas kurap, ang mga nasa taas magkakaibigan sa korte. Pare-parehong abogado, pare-parehong law firms, pare-parehong umiikot sa parehong social circle. Kaya kahit may ebidensya, inuuna pa rin ang konsiderasyon. Sasabihin nilang the law is blind. Oo, bulag nga. Pero marunong makiramdam kung sino ang may pera. Ganito gumagana ang control system. Kapag ang batas ay kayang baluktutin, ang tao natututong manahimik. Kasi bakit ka palalaban kung alam mong dehado ka sa umpisa pa lang? Yan ang gusto ng sistema. Kapag sanay ka ng manahimik, hindi ka na kailangan kontrolin. Kaya ang tanong ko sa'yo, sa bansang ang hustisya ay kayang bilhin, handa ka pa bang sumunod sa batas na hindi pantay? At kung ang batas ay para sa just us, sino pa ang lalaban para sa justice? Kung may kontrol na sa batas, sino pa bang kontrolado sa boto mo? Susunod na araw, pag-usapan natin. Does your vote really matter?